Mia Mortels presents Changing the CEO's Heart. Written by Jasmine Jail. Pagmamayari ko ang lupa na to, kaya walang sino man ang may karapatan na pakialaman to. Matigas at halos pasigaw ang boses na sabi ni Lance matapos niyang pumunta sa lugar at isang matangkad na babae ang humarap sa kanya. Nagpakilala ito bilang si Yoko Ansolano, representative ng Quasi Parish na nagpapatayo ng simbahan. Ipatigil mong konstruksyon at lumayas kayong lahat dito! Dagdag pa niya. Si Lance Brian Castillo, isang bilyonaryo at CEO ng RNC Corporation, ay nangangarap na pagharian ng real estate business sa buong bansa. Kaya naman ginagawa niya ang lahat para lalo pang i-expand ang kanyang negosyo. Gusto niyang magtayo ng malaking mall sa lupa na pag-aari ng pumanaw na niyang lolo, na magiging kauna-unahang mall sa bayan ng San Isidro. May mga foreign investor na siyang nakausap para sa project at isang meeting na lang ang kailangan para ma-finalize iyon. Pero may isang hadlang sa plano niya at iyon ay ang itinatayong simbahan sa lupa na sinasabi niyang pagmamayari niya. Excuse me, mister. For your information, matagal nang na-donate ni Don Leandro ang lupa na ito sa simbahan at may papeles kaming hawak na magpapatunay nun. Kaya ikaw ang walang karapatang magpalayas sa amin at magpatigil sa konstruksyon nitong simbahan. Matapang na sagot ni Yoko at walang takot din itong sinalubong ang nalilisik na tingin niya. Hindi niyo ba ako kilala? Alam niyo bang pwede ko kayong idemanda dahil dyan sa ginagawa niyo? Agad namang sagot niya. Pagamat nakakaramdam na siya ng sobrang pagkainis, ay sinusubukan pa rin niyang kontrolin ang sarili. Sino ka nga ba? Dakdak ka ng dakdak dyan, ni hindi ka pa nga nagpapakilala. Wala pa rin nagbago sa ekspresyon ng babae habang sinasabi ang mga salitang iyon. Naroon pa rin ang tapang at paninindigan sa mga sinasabi nito. Lance Brian Castillo. Ako lang naman ang nag-iisang tagapagmana ni Don Leandro Castillo sa lahat ng pag-aari niya. Kasamang lupang to. Mariin niyang pagpapakilala sa sarili. Gusto niyang matauhan ang dalagang nasa harapan niya at ma-realize nito kung sino ang sinusubukan itong banggain. Pero sa halip na matakot ay parang gusto pa nito na inisin siyang lalo. Napangising aso lang ito matapos marinig ang pagpapakilala niya. Ikaw palang mayabang at mapagmataas na apo ni Don Leandro. Nakapagtataka na napakalayo ng ugali mo sa ugali ng lolo mo. Saan ka kaya pinaglihi, no? Pinasadahan pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa habang nagsasalita. Nagdulot iyon kay Lance ng sobrang pagkainis at para bang ang dugo niya ay biglang umakyat sa kanyang ulo, na para bang gusto niyang sumabog dahil sa galit. Sinusubukan mo ba talaga ako, Miss Yoko-an? Inis na tanong niya sa babae. It's Yoko-an. Agad na sagot ng dalaga. Kung gusto mo kaming idemanda, go ahead, Mr. Castillo. Hindi kami natatakot at bagkus magsasampa rin kami ng kontrademanda. May hawak kaming legal na papeles. Ikaw, mayroon ka ba? Dagdag pa nito na tila ba naghahamon. Gusto sana niyang patulan ng babae, pero naisip niya na mukhang hindi pa yun ang tamang oras. Wala pa siyang hawak na papeles na magpapatunay na siyang may-ari ng lupa. Kung bakit kasi ang bagal kumilos ng mga abogado niya. Listen carefully to every word that I'm going to say, Miss Yoko-an. Paling niyang muli sa dalaga at nang magsalubong ang kanilang mga tingin, ay nagpatuloy na siya sa pagsasalita. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para itigil kung ano man ang ginagawa niyo rito at lisanin ang lugar na ito. Kapag nagmatigas pa rin kayo after 1 week, then sa korte na lang tayo magkita-kita. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad patungo sa kotse niya. Naisip niya na siguro ay sapat ng 1 linggo para magawa ng mga abogado niya ang ipinatatrabaho niya sa mga ito. Magdemandahan na lang tayo, Mr. Castillo. Hindi mo kami mapapaalis dito. Narinig pa niya ang pagsigaw na iyon ni Yoko, pero hindi niya na ito pinansin. Pinaandar niya na lang ang kotse at umalis na sa lugar na iyon. Lumipas ang 1 linggo at inaasahan ni Lance na may magandang balita na, pero nang tawagan niya ang chief legal counsel niya, ay bigla na lang siyang umusok sa galit matapos niyang marinig ang sagot nito. What the hell are you saying? Pasigaw na sabi niya sa nasa kabilang linya. Inalayo pa niya ng bahagya ang hawak na telepono para makabuelo sa pagsigaw niyang iyon. Hindi agad nakasagot ang kausap niya.
Marahil ay sumakit ng bahagya ang tenga nito dahil sa pagsigaw niya. Nakalagay sa Last and Will Testament ng lolo mo na ang lupa sa bayan ng San Isidro ay dinonate niya para tayuan ng bagong simbahan. So technically, ang titulo na sinasabi mong hawak ni Miss Yoko Ansolano ay malamang totoo at original. Pagpapaliwanag ng abogado na nasa kabilang linya ng telepono. Stop talking nonsense, attorney, and just do something about this. Inis na sagot niya at pagkatapos ay ibinagsak niya ng pagkalakas-lakas ng telepono. Take it easy, Lance, sabi ni Victor Rebeta, ang matalik niyang kaibigan at business partner din, na kanina pa nakaupo sa loob ng opisina niya at pangiti-ngiti lang habang pinakikinggan siya. This won't do, Victor. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ako pwedeng umasa kay attorney na sobrang bagal kumilos. Seryoso at matigas ang boses na sabi niya. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad palabas ng kanyang opisina. Saan ka pupunta? Tanong ni Victor habang humahabol sa kanya. Tatakutin ko ang Yokoan na yun at ang mga kasama niya. Kailangan nilang lumayas sa lugar na yun bago pa man dumating ang mga foreign investor na imimit ko. Sagot niya habang patuloy pa rin sa paglalakad. Inutusan niya ang ilan sa mga tauhan niya na pumunta sa site kung saan itinatayo ang simbahan. Sinabihan niya ang mga ito na takutin ang mga taong naroon, pero malinaw na rin niyang sinabi na walang mananakit. Kasama si Victor ay sumunod sila sa site, at pagdating nila roon ay nagulat na lang sila nang makita ang komosyon na nagaganap. Nakikipag-away ang mga trabahador sa mga tauhan niya, at ang ilan ay nakikipagsuntukan na. Pagbaba niya ng kotse ay laking gulat niya rin, nang isang napakalakas na sampalan na tanggap niya. Agad niyang nilingon kung sino ang nangahas na gumawa sa kanya niyon. At si Yoko na nalilisik ang mga matang tumambad sa kanya. What do you think you're doing, Mr. Castillo? You're clearly violating our rights. Hindi na natapos pa ni Yoko ang sinasabi dahil nagsalita na agad siya. Anong rights ang pinagsasasabi mo, Miss Yokoan? Pag-aari ko ang lupa na to, kaya dapat lang na lumayos kayong lahat dito. Halos pasigaw ang boses na sabi niya. Nanlilisik na rin ang kanyang mga mata dahil sa galit. Nararamdaman pa rin niya ang sakit na dulot ng pagsampal nito sa kanya. Gusto niya itong gantihan pero babae ito, kaya hindi niya ito pwedeng suntukin. Hinabulot niya na lang ang kwelyo ng suot nitong damit at bahagyang hinila palapit sa kanya. Tapos na ang 1 week na palugit ko sa inyo. Kaya lumayos na kayo sa lugar na to, while I'm still being nice with you. I'm telling you this as a warning. Masama ako kung magalit, Miss Yokoan. Matigas ang boses at may diin niyang sabi rito. Sinubukang kumawala ng dalagang mula sa pagkakahawak niya sa kwelyo ng shirt nito, pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Sa halip ay lalo pa niya itong hinigpitan at mas lalo pang inilapit sa kanya. Nasasaktan ako, Mr. Castillo. Daing ng babae. Hindi lang ganitong mararanasan mo at ng lahat ng kasama mo kapag hindi pa kayo umalis dito at itinigil ang konstruksyon sa loob ng lupain ko. May halong pananakot na sabi niya. Do you really have to go this far para lamang masunod ang gusto mo, Mr. Castillo? Sa pagkakataong iyon ay mahinahon na ang boses ni Yoko. Malayo roon sa matapang na babae na nakilala niya at kani-kanina lang ay binigyan siya ng napakalakas na sampal. Alam mo bang pwede mong ikasira ang ginagawa mo na ito? Pagpapatuloy ng babae sa mahinahon pa ring boses. Nagbago na rin ang pagkakatitig nito sa kanya. Parang nangungusap na ngayon ang mga mata nito. Marahil ay nasasaktan na talaga ito dahil sa patuloy na paghigpit ng pagkakahawak niya rito. Hindi siya sumagot at dahan-dahan niya lang itong binitawan. Pagkatapos ay umiwas na siya ng tingin dito. Doon niya lang napansin na marami na palang tawang naroon. Karamihan ay nakikiusosyo lang at ang iba ay nagve-video na at kinukuhanan sila ng pictures. Come on, Lance. We have to leave this place now bago pa tayo pagpiestahan ng buong bayan. Pabulong na sabi ni Victor. Agad namang sumunod si Lance at dali-daling sumakay sa kotse. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras at pinaharurot na ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Inutusan niya na rin ang mga tauhan niya na umalis na sa site. Habang nasa kotse ay isang balita ang natanggap niya mula sa kanyang secretary at agad niya naman iyong ibinahagi kay Victor. Ngayon daw ang dating ng mga foreign investor na interesado sa bagong project. Mukhang napaaga sila kaysa inaasahan. Aniya sa kaibigan matapos niya magpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Paano ngayon yan? May pag-aalalang tanong ni Victor.
I have to drop you here, Victor. Didiretso ko sa airport para personal silang sunduin. Kasabay niyo na yung pagtigil niya ng kotse sa gilid ng kalsada. Hindi nila pwedeng makita ang site na tinatayuan ng simbahan, kaya lilibangin ko muna sila sa ibang bagay. Dagdag pa niya, sasama na lang ako sa'yo. Kasama rin naman ako sa project na to kaya… Hindi na niya pinatapos si Victor sa pagsasalita. No, Victor. Ako lang makikipag-meet sa kanila. Asikasuhin mo na lang ang problema sa lupa. Kailangan mapalayos mo ang mga tao na yun sa lalong madaling panahon. Seryosong sabi niya. Oh, okay. Kung yan ang gusto mo. Malumanay ang boses na sagot ni Victor. At pagkatapos ay bumaba na ito mula sa kotse. Pagbaba ng kaibigan ay agad nang pinaharurot ni Lance ang kotse. Patungo na siya sa airport nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang sekretary na si Hans. At sinasabi nito na hindi niya na kailangang imita mga foreign investor dahil umatras na ang mga ito sa project. Agad niyang itinabi ang kotse at tinawagan ng kanyang sekretary. Hindi sapat sa kanya ang ganoon lang na mensahe. Kailangan niya ng eksplanasyon mula rito. Hindi mo pa ba nakikita, Sir Lance? Iyon ang isinagot ng kanyang sekretary na nasa kabilang linya matapos niya itong tanungin sa pasigaw na boses. Kung ano ang ibig sabihin nito sa ipinadala nitong mensahe sa kanya. You're all over the internet. Kalat na rin sa buong social media ang scandal about you. Ayun marahil ang dahilan kung bakit bigla na lang nag-backout ang mga foreign investor. Dagdag pa nito. What? Nagugulahan pa ring tanong niya. Hindi na niya hinintay pang makasagot ng kanyang sekretary at agad na niyang pinutol ang linya na kumokonekta sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay nagsimula na siyang mag-scroll sa kanyang cellphone matapos niyang buksan ang isa sa mga social media app na ginagamit niya. Nagulat siya nang makita niya ang isang video na siyang nilalaman. It was the confrontation between him and Yoko Ann that happened a while ago. At siya ang nagmukhang masama sa video dahil kitang-kita roon ang pag-grab niya sa collar ng shirt ni Yoko habang ang ekspresyon niya ay galit na para bang gustong manakit. Pansin din sa video ang ekspresyon ni Yoko na tila ba sobrang nasasaktan at gusto nang humagulhol ng iyak. So this is the reason kung bakit bigla na lang siyang naging maamo na parang tupa? Inis na sambit niya. She tricked me. That witch? Patuloy niya sa pasigaw na boses. Nasuntok pa niya ang manibela ng kanyang kotse habang napapamura. Nagpatuloy siya sa pag-scroll sa kanyang cellphone at naghanap ng video ng pagsampal ni Yoko sa kanya na napakalakas. Pero wala siyang nakita. All those videos and photos were against him. May mga videos pa na sinusuntok ng mga tauhan niyang mga trabahador sa itinatayong simbahan. This is so unfair. Wala man lang video ng pag-atake nila sa amin. Saad niya sa naiinis pa ring boses. Naitapon pa niya ang kanyang cellphone sa kabilang upuan ng kanyang kotse. Siguradong ang Yoko Ann na yun nagpasimuno at nagpakalat ng mga video na yun. Humanda siya sa akin dahil gagawin ko ring miserable ang buhay niya. Nanlilisik ang mga matang sabi niya. Kinabukasan nga ay agad niyang pinuntahan ng babae. Burahin mong lahat ng videos and photos na in-upload mo sa lahat ng social media platforms. Agad na utos niya kay Yoko sa maotoridad na boses. Matapos niya ito makita na mag-isang naglalakad. Alam kong ikaw ang nagpakalat ng mga yon. You're trying to ruin my name para mapasa inyo na ang lupang pag-aari ko. Guess what? Hinding-hindi kayo magtatagumpay. Dahil kahit anong gawin nyo, ay hindi nyo ako masisira. Dagdag pa niya. You're insane. Sagot ng babae matapos itong pasadahan siya na masamang tingin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Winarningan pa nga kita nung araw na yon na galit ka at gustong manakit. And for your information, we're not trying to do anything bad. Dahil gaya nga ng sinabi ko sa iyo nung una pa lang, meron kaming hawak na papeles na nagpapaturi na pag-aari na ng simbahan ng lupa na yon. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na ang dalaga. Magsisimula na sana itong humakbang palayo nang hawakan niya ito sa braso at hinila. Ano ba, Mr. Castillo? Nasasaktan ako. Pilit na kumakawala ito mula sa pagkakahawak niya, pero ayaw niyong bitawan ng dalaga. Sa halip ay mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa braso nito. Hindi pa tayo tapos, Miss Yoko Ann. Lumingon-lingon muna sila sa paligid. Sinisigurado na walang nakakakita sa kanila. Nang masiguro niyang wala naman ay nagpatuloy na siya sa pagsasalita. Gumawa ka ng video at mag-public apology ka. Sabihin mo ang totoo. Kulang-kulang ang mga video na in-upload mo sa mga social media platforms.
Wala nga rin yung pagsampal mo sa akin na napakalakas eh. Patuloy niya habang mariing nakatitig kay Yoko. Hindi nga ako nag-post ng mga video na yon. Kasabay ng pasigaw na sagot na iyon ng babae ay ang pagtulak nito ng buong puwersa sa kanya. Nakalayo ito ng bahagya sa kanya dahil sa ginawa nito. Pagkatapos ay napatingin ito sa sariling braso at napansin ang naiwang marka ng kamay niya roon. Na-guilty siya pero hindi niya ipinahalata. Kahit naman anong gawin mo, ma-track down mo man ang mga taong nag-post ng videos against you at ipabura yun sa kanila, hindi na mawawala sa isip ng mga tao ang ginawa mo. Ang pagiging walang hiya mo, mayabang at mapagmataas, at higit sa lahat, ang pagkawalang galang mo sa Diyos. Sakto lang ang boses pero may diin ang mga salitang binitawan na babae. Whatever you see, Miss Yukuan, just make sure na maayos mo itong problema na ibinigay mo sa akin. Dahil kung hindi, gagawin ko ring miserable ang buhay mo. Hindi mo alam kung magkano proyektong nakataya rito. May diin ang boses na sagot niya. I have to go now, Mr. Castillo. Magsaserve pa ako sa chapel. Malilate na ako. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Yoko at nagsimulang humakbang palayo. Nakakailang hakbang pa lang ito nang muling lumingon sa kanya. I'm telling you this once again, Mr. Castillo. Hindi Yukuan ang pangalan ko. It's Yokoan. Anito sa katuluyan na naglakad palayo. Pagbalik niya sa opisina ay stress pa rin ang sumalubong sa kanya. Malaki ang impact sa negosyo ng iskandalong kinasasangkutan mo, Sir Lance. Maraming investor ang nababack out at maraming deals ang hindi natutuloy. They're saying you're a dangerous person at mahirap makipag-partnership sa mga taong katulad mo. Pagbabalita ng sekretary niya. Maging ang project na kauna-unahang mall sa bayan ng San Isidro ay nanganganib din na hindi matuloy. Dagdag ni Victor na naroon din sa loob at mukhang naghihintay na dumating siya. Gumagawa naman ng paraan ng buong team, but it will take a little while bago makabalik sa dati ang lahat. Dagdag pa nito. Kailangan ko na talagang totohanin ang sinabi ko sa babae na yon. Nagagawin ko ring miserable ang buhay niya. Inis na sambit niya. Isasama ko na sa daily routine ko ang pagsira sa araw niya hanggang sa sumuko siya. Dagdag pa niya. Simula ng araw na iyon sa tuwing makikita ni Lance na mag-isang naglalakad si Yoko at natatapat sa matubig na parte ng kalsada, ay sinasadya niyang daanan ng gulong ng kanyang sasakyan ng parteng matubig. Para ang tubig ay tumapon sa suot nitong damit. Kapag nakikita naman niya itong naglalakad sa maalikabok na parte ng kalsada, ay bigla niyang papaharurutin ang kanyang sasakyan hanggang sa ang lahat ng alikabok sa parte na iyon ay mapunta sa dalaga. Pero isang araw, nang makita niya itong naglalakad sa matubig na parte ng kalsada at isinakatuparan niya ang plano ay nabigo siya dahil nakapaghanda ito ng payong at naprotektahan ng sarili na para bang inaasahan nito ang gagawin niya. Ano, Mr. Castillo? Failed ba this time? Nakangising sabi ng babae na para bang nang-iines matapos magsalubong ang kanilang mga tingin. Napapakamot na lang sa ulo si Lance na pumasok sa kanyang kotse. Pagkatapos ay pinaharurot na niya iyon habang nakakaramdam ng sobrang pagkainis. Napaisip siya na mukhang hindi magiging effective ang ginagawa niyang pambubuwisit kay Yoko. Kaya nag-isip siya ng ibang diskarte o approach para buwisitin ito at masira ang araw nito. Isang araw nang makita niya ulit ito na mag-isang naglalakad, ay binagalan niya ang pagpapatakbo sa kanyang kotse at sinundan ito. Hanggang sa maabutan na niya ito at ibinaba ang bintana ng kotse. Kasabay ng pagbibigay niya ng abot-tengang ngiti rito. Bagamat pilit lamang iyon. Good morning, Miss Yukuan. Bati niya sa dalaga. Inis na tumigil sa paglalakad si Yoko at sinimangutan siya matapos itong humarap sa kanya. Ano na naman ba, Mr. Castillo? Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mong pambubuwisit sa akin? Wala ka bang planong tumigil? Puno ng pagkakadismay ang sabi ng babae. Daig mo pang bata, ah. Hindi talaga ako titigil. Hanggat hindi ka nagpa-public apology. Hanggat hindi mo nililinis ang pangalan ko. Hanggat hindi bumabalik sa normal ang lahat. Matigas at may diin ang boses na sagot ni Lance. Pero don't worry. Ipagpapaliban ko muna yun ngayong araw. Patuloy niya, kasabay ng pagbabago ng ekspresyon. Ibinalik din niya ang ngiti sa labi kapag kuwan. Bagamat pilit pa rin iyon. Dahil ang araw na ito ay espesyal sa akin. Because it's my birthday. Kaya nambibigay ako ng iced coffee sa mga taong nadadaanan ko. Kasabay ng pagsasalita niya ay ang pag-abot niya ng iced coffee sa babae.
Obvious ang pag-aalinlangan sa ekspresyon ng dalaga. Nakatitig lamang ito sa kanya na tila ba naguguluhan at nagtataka sa biglaan niyang pagbabago. Sige na, take it Miss Yukuan, sabi ni Lance habang nakangiti pa rin sa dalaga. Nangangaling ng kamay ko. Dagdag pa niya. I don't know. Nag-aalangan pa rin ng dalaga. Pero ilang sandali pa'y kinuha rin ito ang iced coffee na inabot niya. Wala ba tong lason? Baka kasi. Hindi na nito natapos pa ang sinasabi nang magsalita agad siya. Gaya ng sinabi ko kanina, it's a special day for me. It's my birthday. Kaya namibigay ako ng iced coffee sa mga taong nadadaanan ko. Nakita kita. Kaya syempre kasama ka rin sa bibigyan ko regardless of the issue na meron tayo. Seryosong sabi niya sa babae. Lumingon-lingon si Yoko sa paligid at nakita nga nito na halos lahat ng tao naglalakad ay may hawak din na iced coffee. Kaya naman nagdesisyon na ito na tanggapin at inumin ang ibinigay niya. Thank you. Ngumiti pa ng bahagya ang babae bago humigop ng kape. Pero bigla na lang ito napangiwi kasabay ng pagluwa nito ng kapeng nahigop. Sobrang lakas ng tawa ni Lance habang pinagmamasdan ang hitsura ng mukha ng babae. Tuwang-tuwa siya dahil nagtagumpay na naman siya sa kanyang plano. Akala pa naman niya ay hindi magiging successful ang panibagong style of approach niya sa dalaga para masira ang araw nito. Hinaluan niya ng isang kutsarang asin ang kapeng iyon, kaya malamang ay lasang dagat. Walang hiya ka talaga, Mr. Castillo! Sigaw ni Yoko kasabay ng pagbato nito ng plastic cup na may lamang iced coffee sa kanya. Nasa loob na siya ng kotse kaya baliwala na ang ginawa ng dalaga. Kumaway-kaway pa siya rito para lalo itong inisin bago niya pinaandar ang kotse at umalis. Good morning, Sir Lance. Agad na bati ng sekretary niya pagdating niya sa kanyang opisina. Mukhang maaliwalas sa mukha mo ngayon ah. Nagtagumpay ka na naman ba sa pangiinis kay Miss Yoko-an? Tanong nito. Effective ang ginawa kong paglagay na napakaraming asin sa kape na ibinigay ko kay Miss Yoko-an. At ang pagpapanggap ko sa harap niya na mabait ako at walang planong gumawa ng masama ngayong araw. Napapangiti pa siya habang nagkukwento. It's a bit harsh pero kahit papaano ay may totoo naman dun sa ibang sinabi ko sa kanya. Pagpapatuloy niya. Sinabi mo ba sa kanya na birthday mo ngayon? At sa tuwing sumasapit ang espesyal na araw na ito para sa'yo, namimigay ka talaga ng pagkain, inumin at mga damit sa mga taong nadadaanan mo. Pag-uusisa ng sekretary niya. Hindi siya sumagot at nagpakawala lang ng isang malalim na buntong hininga matapos niyang makaramdam bigla ng lungkot. Naalala mo na naman ba ang mga magulang mo? Patuloy ng sekretary niya sa pag-uusisa. 4 years na nakalipas mula nang mamatay sila na magkasabay sa isang car accident. Ngayong wala na sila, wala na ring dahilan para ipagdiwang pa ang karawan ko. Okay na sa akin na napapasaya ko ang iba kahit sa simpleng bagay lang. Malungkot ang boses na sabi niya. Mula nang mamatay ang mga magulang niya ay hindi na rin siya nagsisimba. Ni pumasok sa simbahan ay hindi niya ginagawa. Pinutol na niya ang kaugnayan niya sa Diyos. Nang sumunod na umaga, habang naghihintay sa dalaga, nag-iisip si Lance kung paanong approach na naman ang gagawin niya rito. Sigurado kasing hindi na ulit bebenta ang mga dati na niyang ginawa. Ilang sandali pa nakita na niya ito na nagmamadali at patingin-tingin pa sa wristwatch nito na para bang sobrang late na ito. Hindi pa niya alam kung anong pambubwisit ang gagawin niya rito, kaya palihim na muna niya itong sinundan. Hanggang sa makita niyang pumasok ito sa isang chapel. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, ay napagpasyahan niyang sundan ng dalaga sa loob. Nagsisimula na ang misa nang makapasok siya sa loob. Bahagya siyang natigilan at nagmisulang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya halos alam kung anong susunod na gagawin. Nagdadalawang isip siya kung mananatili ba siya roon at aattend ng misa o aalis na lang at ipagpapaliban na muna ang gagawing pagsira sa araw ni Yoko. Tumalikod na siya at paalis na nang marinig niyang nagsalita ang babae at sa hindi rin niya maipaliwanag na dahilan ay nagawa niya itong lingunin at titigan. Please be seated, Mr. Castillo, dahil magsisimula ng humiliya. Magalang at mahinahon ang boses na sabi ng babae. Plain lang din ang ekspresyon nito. Walang bakas ng galit o pagkainis na tila ba walang alitan na namamagitan sa kanilang dalawa. Parang nahipnotismo siya nito dahil dahan-dahan na lang din siyang napaupo, kasabay ng iba pa na naroon sa loob. Ang hindi niya inaasahang pagpasok nila sa chapel at pag-attend sa misa, ang naging dahilan para bigyan niya ulit ng chance ang sarili
Nakilalanin at tanggapin ulit ang Diyos sa buhay niya. Unconsciously, parang dinadala siya ng mga paa niya sa simbahan at pumasok doon. Pansamantala niyang nakalimutan ng daily routine na puntahan si Yoko upang gumawa ng mga bagay para buwisitin ito. Isang araw, pagkatapos niya makiusap sa Diyos at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa niya, ay nagulat siya nang makitang nasa tabi na niya si Yoko. "Good morning, Mr. Castillo." Nakangiting bati nito sa kanya. Pagkatapos ay may kinuha itong maliit na bag sa shoulder bag nito na kung huhulaan kung ano ang laman, siguro ay boxer shorts o underwear. Inabot nito sa kanya ang box pero hindi niya tinanggap. Baka may pinaplano rin itong hindi maganda sa kanya at gustong maghiganti. "Ano ba yan? Are you trying to pull a prank on me?" May pagkasarkastikong tanong niya rito. "It is a birthday gift." Malumanay pa rin ang boses na sabi ni Yoko. Hindi rin nawawala ang ngiti sa mga labi nito habang nagsasalita at nakatingin sa kanya. "I'm sorry, pero I did a slight background check on you. And it turns out na totoo pala ang sinabi mo nung last time na nagkaengkwentro tayo. Birthday mo pala talaga nung araw na yon, kaya nabigay ka ng libreng kape sa mga taong nadaanan mo. Bilang pasasalamat sa kabutihang ginawa mo, kahit exempted ako sa kabutihan na yon, ay binibigyan kita ng belated birthday gift." Dagdag pa nito. "Oh, sincere ba yan?" Hindi naniniwalang tagon niya. "Hindi kaya sinusubukan mo lang gumanti sa mga pambubuisit na ginawa ko sa'yo?" Patuloy niya na malaki pa rin ang pagdududa sa dalaga na nasa tabi niya. "Kahit nilagyan mo ng isang kutsarang asin ng kape na ibinigay mo sa akin, kahit papaano ay grateful pa rin ako at hindi ko rin ugali ang gumanti. Bagkus ay sinusuklian ko yun ng kabutihan. At hindi mo ba nakikita? Nasa loob tayo ng isa sa mga tahanan ng Diyos." Agad na sagot nito. Napatangu-tangu naman siya na tila ba unti-unti nang nakukumbinse sa mga sinasabi ni Yoko. "Sige maiwan na kita rito at kailangan ko nang umuwi para magpalit ng damit. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho ng 10 o'clock. Nakangiting sabi ng babae kasabay ng pagtayo nito. Hindi na nagsalita si Lance hanggang sa makalabas na ang babae mula sa chapel. Ilang sandali pa'y lumabas na rin siya. Bitbit ang maliit na box na bigay ng dalaga at nagtataka pa rin kung ano ang laman niyon. Samantala ay nagtataka pa rin si Yoko sa kakaibang personalidad na nasaksihan niya sa katauhan ni Lance. Ibang-iba kaysa roon sa mayabang at mapagmataas na bilyonaryo na nakilala niya at laging nabubwisit sa kanya. "Isang linggo ka nang hindi binubwisit ng mayabang na bilyonaryo, Bes. Kaya isang linggo na rin hindi nasisira ang araw mo." Natutuwang sabi ni Aiza, ang kaibigan niya na kasama at kahati sa inuupahang bahay. "Nakakapagtaka nga Kaya nga naisipan ko maghalungkat ng ilang detalye sa buhay niya. And guess what? Marami ako nalaman na hindi ko talaga inaasahan." Pagkukwento niya sa kaibigan. Katulad ng bakas ang excitement at interes sa mukha ni Aiza. Tumabi pa ito sa kanya habang naghihintay sa pagkukwento niya. "Isa sa mga natuklasan ko na nagpamangha sa akin ay ang pagiging aktibo dati ni Lance at ng pamilya Castillo sa mga gawaing pansimbahan." Seryosong sabi niya habang nakatingin dito. Di ba ang grandfather niya ay regular na nagdodonate sa simbahan nung nabubuhay pa?" Agad na komento ni Aiza. At tama ito. Hindi lang talaga niya iyon na-realize agad dahil masyado siyang nag-focus sa bad version ni Lance Brian Castillo. "So, anong nangyari? Bakit bigla na lang nagbago si Mr. Castillo?" Patuloy ni Aiza sa pag-uusisa. Nagsimula siyang magbago nang maaksidente ang mga magulang niya at parehong namatay. Mula noon, kinwestiyon na niya ang existence ni God at hindi na pumasok pa sa simbahan. Patuloy ni Yoko sa pagkukwento. "And you know what's more interesting, Bes?" "Ano?" Na-excite na tanong ni Aiza. "Bilis na! Magkwento ka na at wag mo na akong bitinin." Hinawakan pa siya nito sa braso at hinila-hila iyon na para bang hindi na ito makapaghintay pa. "Alam mo ba na sa tuwing sasapit ang kaarawan ni Lance, imbes na mag-celebrate o magpa-party, inilalaan niya ang kanyang oras sa labas para mamigay ng mga pagkain, inumin, damit o kahit anong bagay na alam niya magpapasaya sa mga taong nadadaanan niya." Seryosong pagkukwento niya. "Kagaya nung ginawa niya last week, namigay siya ng libreng kape sa lugar natin. Kaya lang yung kapeng nakuha mo ay sobrang alat. Asin ang flavor." Napatawa pa ng malakas si Aiza matapos nitong magsalita.
Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan at agad naman itong tumigil sa pagtawa. Seriously, Bes, hindi naman pala siya sobrang sama tulad ng iniisip natin. Seryosong sabi niya. Naniniwala ko na hindi pa talaga napuputol ang koneksyon niya sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Ang kailangan lang niya ay isang taong sasamahan siya at gagabayan sa tamang landas pabalik sa Diyos. Dagdag pa niya. Don't tell me, ang naiisip mong tao na yun nagagabay sa kanya ay ikaw. May panunuksong sabi nito. Hindi agad sumagot si Yoko at ngumiti lang ng bahagya matapos maisip ang oportunidad na iyon. Well, kung sa ikabubuti naman ng lahat, lalo na ni Lance, why not, diba? Willing naman akong gabayan siya patungo sa tamang landas. Sagot niya at nagulat na lang siya nang marinig ang pagtili ng napakalakas ng kaibigan. Go girl! Do what you need to do. And make sure to capture his heart later. Pag-cheer pa nito. Pero agad niya itong binato ng unan dahil sa pagiging advance nito mag-isip. Ngunit napangiti siya ng palihim dahil sa posibilidad na iyon. Nang sumunod na araw ay maaga siyang nagtungo sa chapel para maglinis. Maaga rin kasi siyang nagising. Kasama sa daily routine niya ang paglilinis sa chapel kung saan siya nagsiserve bago siya pumasok sa trabaho. 10:00 naman ang pasok niya sa trabaho, kaya nagagawa niya araw-araw ang voluntary work na iyon. Kada linggo lang ang misa sa chapel, pero kailangan pa ring ma-maintain ang kalinisan niyon. Nagulat na lang siya nang makita ang presensya ni Lance roon, at ang mas nakakagulat ay ang ginagawa nitong pagwawalis sa loob ng chapel. Hay, nandito ka na pala. Nakangiting bati ni Lance matapos itong mapalingon sa likuran at nakita siya. Hindi agad siya nakasagot at nagmistula na siyang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan. Halos hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hey, okay ka lang ba, Miss Yokoan? Napukaw ang kamalayan ni Yoko nang maramdaman ang bahagyang pagtapik ng lalaki sa balikat niya. Okay lang ako. Hindi lang ako. Hindi na niya natuloy ang sinasabi nang magsalita na agad si Lance. Gusto kong bumawi. Para bang nahihiya na hindi maintindihan ang ekspresyon ng lalaki habang nagsasalita. Gusto kong bumawi sa mga pambubuisit na ginawa ko sa'yo. I know this is not much, pero sana hayaan mo pa rin akong tulungan ka sa paglilinis mo rito sa chapel at iba pang voluntary works na ginagawa mo. Patuloy nito sa seryosong boses. What? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. I'm sorry kung ganito ang reaksyon ko. Hindi lang talaga kasi ako makapaniwala. Well, alam ko naman na dati mo nang ginagawa ang mga ganito. Kasi nga diba nag-background check ako ng slight sa'yo? Slight nga lang ba talaga? O hinalukay mo ng lahat sa buong pagkatao ko? Agad na sabad ni Lance. Napangiti siya ng malapad matapos marinig ang sinabi ng lalaki. May kakaibang pakiramdam ang namumuo sa puso niya ngayon. Para bang sobra siyang na-excite na makilala ang ganong bersyon ng lalaki. Is this for real ba talaga? Imbes ay tanong niya habang seryosong nakatingin dito. I hope totoo nga ito at hindi ka lang nagpa-prank. You know that it's not too late para magbalik loob ka sa Diyos. Oo nga, totoo nga to, Miss Yukuan. At hindi lang ako nagpa-prank. Agad na tugon ng lalaki. Kaya bilisin mo na riyan para matapos na tayo. Ano pa bang gagawin ko? Mukhang tinapos mo ng lahat ng gawain dito. Sagot niya matapos niyang matauhan at ma-realize na kanina pa siya nakatayo roon at wala nang ibang ginagawa. Hindi ko pa napupunasan ng mga santo at ang mesa sa harapan. Yun na lang ang gawin mo at ako na magpapatuloy nitong pagwawalis dito. Seryosong sabi ng lalaki. Hindi nagtagal ay natapos na rin sila sa paglilinis. Habang nagpapahinga ay napatingin si Yoko sa wristwatch niya. Maaga pa naman. Wala ka pa naman sigurong gagawing importante. Seryosong tanong niya sa lalaki. Wala naman. Bakit? Hindi na siya nagsalita pa at sa halip ay hinawakan niya ang kamay nito at hinila ito palabas ng chapel. Teka, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ng lalaki. Huminto naman siya at hinarap ito. Diba sabi mo tutulungan mo ako sa mga voluntary works ko? Seryosong tanong niya at tumangutang naman ang lalaki bilang sagot. Then, sumama ka sa akin at pupuntahan natin ang isa sa mga lugar kung saan ako nagsasagawa ng mga voluntary works. Pagkatapos magsalita ay hinila ng muli ni Yoko ang lalaki. Sandali! Sabi nito habang pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak niya.
Napatigil siya sa paglalakad nang tuluyan ng makawala ang lalaki sa kanya. Hinarap niya ito at tinaasan ng kilay. Akala ko ba'y sasamahan mo ko sa mga... Hindi na niya natapos ang sinasabi nang putuli na agad ni Lance ang pagsasalita niya. Oo nga, sasamahan nga kita. Napapakamot sa ulo at salubong ang kilay na sabi nito. But don't you think na mas okay kung sasakay tayo sa kotse ko? Mas madali tayong makakarating dun sa pupuntahan natin. Dagdag pa nito. Oo nga no. Napapatangot-tangong sang-ayon niya. Tara at sumakay na lang tayo sa kotse mo. Ituturo ko na lang sa iyo ang direksyon. Pagkatapos magsalita ay walang sabi-sabi na naman niyang hinawakan ng kamay ng lalaki at hinila ito patungo sa lugar kung saan nakapark ang kotse nito. Malapit lang ang lugar na tinutukoy niya, kaya madali silang nakarating doon. Matapos maipark ni Lance ang kotse ay bumaba na sila at nagsimulang maglakad. Ilang sandali pa'y sumalubong sa kanila ang mga bata at ang iba sa mga ito ay umakap pa sa hita niya. Namimiss ka na namin, Ate Yoko. Bakit ngayon ka lang pumunta rito? Sabi ng isang batang babae na ang edad ay nasa 7 taon. Hindi pa siya nakakasagot ay nagsalita naman agad ang isang bata. Babae rin pero kulot ang buhok at ang edad ay nasa 5 taon pa lang. Oo nga, Ate Yoko. Ang tagal mong hindi pumunta rito. Hindi na tuloy kami nakakatikim ng lugaw. Pasensya na kayo ha. Medyo busy lang ang Ate Yoko ninyo kaya hindi nakakapunta rito. Sabi niya habang isa-isang hinahawakan sa ulo ang mga batang lumapit sa kanya at bahagyang ginulo ang mga buhok nito. Pero huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, madalas ko na kayong pupuntahan dito. May nangako na kasi natutulong sa akin. Patuloy niya at saglit siyang sumulyap kay Lance. Sino siya, Ate Yoko? Boyfriend mo po? Tanong ng pinakamatanda sa mga bata na nasa edad 10 taon at may pangungulit sa tono ng boses nito. Hindi siya agad nakasagot. Napatingin siya sa lalaki at sakto namang lumingon ito sa kanya. Kaya nagsalubong ang kanilang mga mata. Kumindat ito sa kanya, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Ikaw, baby Kai ha? Marunong ka na ng boyfriend na yan. Muli niyang ginulo ang buhok ng bata na tinawag niyang baby Kai. Kaibigan ko lang itong si Mr. Castillo. Dagdag pa niya. Kaibigan lang ba talaga, Ate Yoko? Patuloy ni Baby Kai sa pangungulit na tila ba hindi kumbinsido sa sinabi niya. Kinikilig pa ito habang nagsasalita. Lalo pa itong kinilig, pati ang ibang mga bata nang umakbay sila sa kanya. Naghiyawan pa ang mga ito at ang iba ay tumalon-talon pa. Kayo talagang mga bata kayo. Mabuti pa ay bumalik na kayo sa playground at magpatuloy sa inyong paglalaro. Sabi niya matapos niyang tanggalin ang kamay ni Lance na nakapatong sa balikat niya. Lumayo rin siya ng bahagya sa lalaki. Ayaw niya na mapansin ito ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi, kasabay ng biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Nakakahiyamang aminin sa sarili, pero iyon na naging epekto sa kanya ng ginawa nito. Ang KJ mo naman, Miss Yukuan. Ayaw mo man lang makipagkulitan sa mga bata kahit saglit lang? Sabi ni Lance na ngayon ay nasa harapan na niya. Agad na umiwas ng tingin si Yoko sa lalaki at tumalikod pa siya rito. Nararamdaman pa niya ang pag-iinit ng mga pisngi at ayaw niyang makita iyon ng lalaki. Ipinatayo ang center na ito para sa mga street children na pinabayaan na ng kanilang pamilya at mga bata na nare-rescue namin mula sa mga mapang-aping magulang o guardian. Imbes ay sabi niya, pero nanatili siyang nakatalikod sa lalaki. Lagi akong pumupunta rito para magpakain sa mga bata. Naging busy lang ako ngayong buwan, kaya ilang linggo akong hindi nakapunta rito. Pagpapatuloy niya. Ganun ba? Pero bakit hindi ka makatingin sa akin? Paano ko maiintindihan ng lubos sa mga sinasabi mo kung nakatalikod ka sa akin? Mapagbiro ang tono ng lalaki. Paano hindi mo maiintindihan ang linaw-linaw ng pagkakabigkas ko? Agad na sagot niya habang nakatalikod pa rin sa lalaki. Kapag Sunday, halos inuubos ko ang oras ko kasama ang mga batang yan. Minsan narito ako at nakikipaglaro sa kanila. Minsan naman ay pinapasyal ko sila sa mall at kumakain kami sa labas. Pag-iiba niya ng usapan. Kapag Saturday naman, dahil 2:00 ng hapon ang pasok ko, kaya sa umaga nag-iikot-ikot kami rito sa bayan at nagrarasyon ng libreng goto sa mga tao, lalo na sa mga bata at matatanda na nasa kalye. At syempre, kasama sa routine ko yung paglilinis sa chapel kung saan ako nagsaserve. So ngayon, sabihin mo kung sasama tutulong ka pa sa akin sa mga voluntary works ko.
Pagpapatuloy niya, wala siyang narinig na sagot mula sa lalaki. Ni hindi niya alam kung nasa likod pa ba niya ito umalis na dahil bigla na lang natahimik ang paligid. Kaya naman naisipan na niya itong lingunin. Nagulat na lang siya nang tumambad sa kanya ang mukha nito na nakangiti pa. Hinihintay pala nito na humarap siya rito. Agad niyang tinakpan ang kanyang pisngi para hindi nito makita ang pagbablush niya. Pero mukhang napansin na nito dahil mas lalo pa nitong inilapit ang mukha sa kanya. Bakit namumula ang pisngi mo? Anong nangyari riyan? Nanunuksong tanong nito, dahilan para makaramdam siya ng matinding pagkapahiya. Inirapan niya ang lalaki at nagsimulang maglakad patungo sa lugar kung saan nakapark ang kotse. Ihatid mo na ako ron sa kanto. Malapit sa subdivision kung saan ako nagre-rent. Papasok pa kasi ako sa trabaho. Baka malate ako. Seryosong sabi niya habang naglalakad. Ang KG mo talaga, Miss Yukoan. Kararating pa lang natin dito, tapos uuwi na tayo agad? Agad na sagot ng lalaki. May gagawin pa nga ako sa bahay. Naiinis niyang tugon. Oh, ba't nagagalit ka na? Patuloy ni Lance sa pangungulit. Basta, tigilan mo na lang ako at ihati doon sa kanto. Naaasar na sabi niya dahil sa ginagawang pangungulit sa kanya ng lalaki. Sobrang nahihiya na nga siya dahil sa pamumula ng kanyang pisngi. Ayaw pa nitong tumigil. Oh, sige na nga. Hindi na ako magsasalita. Ihahatid na rin kita hanggang sa inuupahan mong bahay. Hindi na nga nagsalita pa ang lalaki hanggang sa makarating sila sa bahay na inuuwian niya. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti nang gumagaan ang loob ni Yoko sa lalaki. At iyon ay dahil sa ipinapakita nitong pagbabago. Tinupad nga nito ang sinabi sa kanya na sasamahan siya lagi at tutulungan sa mga ginagawa niyang voluntary works. Isang gabi, habang nag-i-scroll si Yoko sa kanyang cellphone, ay nagulat na lang siya nang bigla siyang lapitan at kumprontahin ang kaibigang si Aiza. Umamin ka sa akin, Bes. Ano na bang estado ng relasyon niyo nung gwapong bilyonaryo na yon? Tanong nito sa kanya. Wala, magkaibigan, siguro. Agad na sagot niya. Bagamat hindi niya na rin maikaila sa sarili niya ang nararamdamang paghanga sa lalaki, ang kakaibang kilig sa tuwing bibigyan siya nito ng abotengang ngiti. Kakaibang tuwa rin ang nararamdaman niya sa tuwing makikita niyang nakikipaglaro at nakikipaghabulan ng lalaki sa mga bata. Wala raw, maniwala ko sa'yo. Komento ni Aiza na tila ba hindi kumbinsido sa ibinigay niyang sagot. Sinasabi mo na ba na hindi ka malang tinatablin sa sobrang gwapo niyang muka at perfect na pangangatawan? At hindi ka malang kinikilig sa tuwing bibigyan ka niya ng napakatamis ng ngiti? Pagpapatuloy nito, hindi agad siya sumagot na tila ba nagdadalawang isip na magbahagi sa kaibigan ng kanyang nararamdaman. Actually, pagsisimula niya, may pagkakataon din na hindi ko talaga maiwasang mapatitig sa matipuno niyang katawan. Lalo na kapag nakasando lang siya at nababasa iyon ng pawis. Pagkukwento niya, Ay girl! Unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya! Napapatiling sabi ni Aiza, kasabay ng abotenga nitong ngiti. Nahuhulog na nga ba talaga ako sa kanya? Malayo ang tingin na tanong niya. Tama pa bang nararamdaman ko, Bes? Maski ako ay naguguluhan din eh. Patuloy niya habang nakatingin ng seryoso sa kaibigan. Isang sign lang mula kay God ang kailangan mo, Bes, para masagot ang lahat ng katanungan mo. Seryoso ring sagot nito. Teka, di ba birthday mo bukas? Ano ang ganap, Bes? Na-excite na tanong pa nito. Inalok ako ni Lance na kumain sa labas, tapos mamasyal daw kami sa lugar na hindi ko pa napupuntahan. Pumayag naman ako. Wala naman sigurong mangyayaring masama, di ba? Pagbabahagi niya sa kaibigan. Muling napatili si Aiza. At mas malakas pa sa pagkakataong iyon. Go lang, girl! Malay mo, ito na yung sign na sinasabi ko sa'yo. Sa sobrang excited nito, ay para bang ito ang magbe-birthday at makikipag-date kay Lance. Kinaumagahan ay nagising si Yoko dahil sa walang tigil na pagyugyug sa kanya ni Aiza na para bang mayroon itong sasabihin na importante. Hindi pa man niya na imumulat ng buong mga mata niya, ay nagsalita na agad ang kaibigan. Nagkakagulo raw sa construction site ng bagong simbahan, Bes. May dumating na mga armadong lalaki at pilit na pinapatigil ang konstruksyon. Pagbabalita nito. What? Gulat na saad niya saka mabilis na bumangon. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras
at agad na pumunta sa lugar. Nang makita ni Yoko ang sitwasyon, ay bigla siyang nakaramdam ng panghihina na tila ba bumagsak ang mundo sa kanya. Mga tauhan sila ni Lance? Napaiyak na lang siya nang makilala ang ilan sa mga armadong lalaki. Sinisimula ng gibain ng mga ito ang itinatayong simbahan. Pipigilan niya sana ang mga ito, pero agad siyang hinawakan sa kamay ni Aiza. May mga dokumento silang hawak ayon sa parish administrator, Bes. At may notice din mula sa munisipyo. Kaya wala na tayong magagawa. Mapapahama ka lang kung susubukan mo makipag-away sa kanila. Puno ng pag-aalalang sabi nito. Napaupo na lang si Yoko at tuluyang napahagulhol ng iyak. It's my birthday today, Aiza. It is supposed to be a special day for me. Pero ano to? Bakit to nangyayari? Ito ba ang birthday present na matatanggap ko? Gumagaral-gal ang boses na sabi niya, habang patuloy sa pagbuhos sa mga luha. Akala ko pa naman nagbago na talaga si Lance. Akala ko nagbalik loob na siya sa Diyos. Nagkamali ako, Aiza. Wala ring ibang magawa ang kaibigan niya, kundi haplusin siya ng marahan sa likod. Sobrang bigat ng nararamdaman ko ngayon, Bes. Yung lalaking inakala ko na sagot sa panalangin ko, na matagal ko nang hinihintay na dumating sa buhay ko, ay wala pala talagang puso. Sinadya lang talaga niyang kunin ang loob ko para madistract ako at maisagawang matagal na niyang plano sa lupaing ito. Sobrang emosyonal na sabi niya habang pinapahid ang mga luha na umaagos sa kanyang pisngi. Samantala ay kakalabas lang nila sa isang jewelry store matapos niyang mag-purchase ng mamahaling necklace para iregalo kay Yoko. Kaarawan ng babae, isa iyong espesyal na araw kaya gusto niyang mag-enjoy ito at maging masaya sa buong araw na iyon. Pumasok na siya sa kanyang kotse at magsisimula na sanang magmaneho para sunduin si Yoko. Nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Agad niyang tiningnan kung sino ang tumatawag at nagulat na lang siya. Pagkatapos ay nangunot ang noo matapos malaman kung sino iyon. Hindi na siya nagdalawang isip pa na sagutin ang tawag. Where are you? Wala na siyang sinabing pagbati at diretso na agad tanong sa taong nasa kabilang linya. I'm here in the airport. Kababalik ko lang dito sa Pilipinas, galing Germany. Gusto sana kitang sorpresahin pero tumawag si Mami. Sinabi na hindi niya raw ako masusundo, kaya ikaw na lang tinawagan ko. Sagot ng babaeng nasa kabilang linya. Sige, pupuntahan kita. Pagkasabi niyon ay pinutol na agad ni Lance ang linya na nagkokonekta sa kanila ng babae. It was Eliza, his fiancée, at ngayong taon sila nakatakdang ikasal. Kaya hindi na nakapagtataka na bumalik na ito sa Pilipinas. It was an engagement arranged by his parents when they were still alive. Bakit ngayong araw pa? It is a very special day for Yoko. I was supposed to spend the whole day with her, and maybe the whole night as well. Wika niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y pinaandar na niya ang kotse. Nagdesisyon siya na sunduin na muna si Eliza sa airport, at pagkatapos niya itong maihatid sa bahay nito ay sa kanya pupuntahan si Yoko. Mag-iisip na lang siya ng idadahilan kay Yoko kung bakit siya na late. Pagkatapos nga niyang maihatid si Eliza sa bahay nito, ay nagpaalam na agad siya. Hindi siya nagpapigil sa babae kahit anong pilit ito na magstay siya roon ng ilang oras. Hindi na siya nag-hi o nagpakita man lang sa mga magulang nito. Nasa biyahe na siya para puntahan si Yoko nang mapansin niya ulit na nagre-ring ang cellphone niya. Sa pagkakataong iyon ay mula naman sa kanyang sekretary. Marahil ay importante ang pakay nito sa kanya dahil nakasampung missed calls na pala ito, kaya sinagot na niya ang tawag. Ano yun, Hans? Agad niyang tanong sa sekretary niya na nasa kabilang linya. Nagpatawag ng board meeting ang mga major investors ng kumpanya, kasama si Victor. At ang main agenda ay ang pagpapatalsik sa iyo bilang CEO at presidente ng kumpanya. At ang ipinopropose nila na ipalit ay walang iba kundi si Victor. Paglalahad nito, dali-dali nag-U-turn si Lance at tumungo sa opisina niya. Anong nangyayari? Agad niyang tanong sa sekretary niya matapos niya makapasok sa loob ng opisina. Nasa loob sila ng conference room, Sir Lance, at hindi na niya pinatapos pa ang sekretary at nagsalita na agad siya. Pupuntahan ko sila. Hindi nila pwedeng gawin ito sa akin. Matigas at may diin ang mga salitang binitawan niya. Palabas na sana siya mula sa kanyang opisina, pero pinigilan siya ng kanyang sekretary. Please sit down first, Sir Lance. Hindi advisable na basta ka nalang pupunta roon na walang proper plan. Mahinahon ang boses na sabi nito. Someone is messing up with my company. At isa-isa na naglalabasan ng mga traidor. And you still want me to just sit down here
At hintayin na lang na mawala sa akin ang kumpanya? Pasigaw na sabi niya. That's not what I meant, sir. Agad na sagot ni Hans sa mahinahon at magalang pa rin na boses. How about you, Hans? Isa ka rin ba sa kanila? Kanino ka ba talaga nagtatrabaho? Mariing nakatitig siya sa kanyang sekretary habang nagtatanong sa matigas at pasigaw na boses. Matagal na ako nagtatrabaho sa kumpanya na ito at naninilbihan sa pamilya Castillo. Rest assured, sir, na hindi mawawala ang loyalty ko sa'yo. Sagot ni Hans. Then why are you stopping me now? Bakit pinipigilan mo ko na puntahan sila at kumprontahin sa ginagawa nilang kagaguhan? Mas lalo pang tumaas ang boses niya. He even grabbed the collar of Hans because of the frustration he was feeling inside. Please, calm down, sir. Mahinahon pa rin ang boses na sabi ni Hans. Wala rin itong ibang ginawa hanggang sa bitawan na lang niya ito. Naupo siya at pilit na kinalma ang sarili. At doon na nagsimulang ilabas ng sekretary niya ang ilang mga dokumento, mga litrato, mga reports at isa-isa iyong inilapag sa mesa niya para makita niya. Nagulat na lang siya at namilog pa ang mga mata matapos makita ang lahat ng mga iyon. What the hell is this? Totoo ba to, Hans? Tanong niya sa kanyang sekretary bilang pagkumpirma. Totoo nga nakikita mo, Sir Lance. Si Victor, siyang traidor. Ninanakawan niya ang kumpanya at gumagawa siya ng mga hakbang para mapatalsik ka sa pwesto at tuluyan ito mapasa kanya. And the emergency meeting with the board was probably the last step para maisakatuparan ng plano niya. Paglalahad ni Hans. Nakumpirma ko na to, Sir Lance. Nagsagawa na ako ng sarili kong investigasyon at lumalabas na si Victor ang nasa likod ng lahat ng ito. Dagdag pa nito. That son of a... Hindi na niya matapos ng pagmumura dahil sa sobrang galit. Inihampas niya ang kamay sa mesa na nasa harapan niya. Bakit hindi ko man lang ito napansin? Meron ka pang dapat makita, sir. Pagkatapos magsalita ay ipinakita ni Hans ang isang video kung saan makikita na ginigiba ang itinatayong simbahan sa lupa na pag-aari ng lolo niya. Laking gulat na lang niya na mapansin na ang ilan sa mga taong responsable ay mga tauhan niya. Don't tell me si Victor din ang nasa likod ng pangyayaring to. Baling niya kay Hans matapos niya mapanood ang video. Tama ka nang iniisip, Sir Lance. Si Victor nga ang nag-utos na gawin yan. And yes, nabili na rin niya ang ilan sa mga tauhan mo. Pagkumpirma nito, napasigaw siya ng malakas dahil sa pag-usbong na matinding galit sa kanyang puso. At kasabay niyon ay ang pagtapon niya ng lahat ng bagay na nasa ibabaw ng mesa niya. You have to calm down, sir, for you to be able to think properly and deal with this smoothly. Pagpapaalala ng sekretary niya. How can I calm down in this kind of situation? Tell me, Hans. Tell me. Pasigaw na sagot niya. Humanda sa akin ang Victor na yon. Patuloy niya habang nalilisik ang kanyang mga mata. He was about to walk outside the office when he suddenly remembered something. Napahawak pa siya sa kanyang ulo at pagkatapos ay nagpaikot-ikot ng lakad sa loob ng opisina na para bang natutuliro. Si Yoko, siya ang dapat na unahin ko. Siya ang dapat kong puntahan ngayon. Mahinang sabi niya. No, sir. You have to deal with the situation first. Agad na kumontra ang sekretary niya sa sinabi niyang iyon. You're all over the internet right now. Viral na ang video ng demolition at marami ang nagko-comment. They're all pointing their fingers on you. Nahaharap ka sa matinding public humiliation, sir. Maaari ring magsampa ng kaso ang simbahan against you. Pagpapatuloy nito. But I'm not doing anything bad, Hans. In fact, ang property na yon kung saan itinatayo ang bagong simbahan, I was planning na wag na makialam doon at ibigay na yun ang tuluyan sa simbahan. Maging ang mga katabi niyang lote na nakapangalan sa akin, idodonate ko na rin. Agad na tugon niya. Isa lang to sa mga dirty tactics ni Victor, kaya importante na wag mawala ang composure mo. You are the CEO of the company, so you have to act accordingly. Seryosong sabi ng sekretary niya. Actually, meron pang isa na dapat mong malaman, sir. Pagpapatuloy nito. Meron pa? Inis na sabi ni Lance habang nakahawak sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay wala ng katapusan ang mga problemang kakaharapin niya. Si Alyssa, your fiancé, siyang kasabot ni Victor. Bago ko pa man ito sabihin sa'yo, nagsagawa na ako ng investigasyon. Natuklasan ko na bago pa man kayo nagkakilala ni Alyssa, may relasyon na talaga sila ni Victor. Sinadya niyang i-approach ang parents mo para maisagawa nila ng maayos ang planong pagkuha sa kumpanya.
Seryosong paglalahad ni Hans. Paano nila nagawa sa akin to? Pasigaw na sabi niya habang nanilisik ang mga mata. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, sir, hindi pwedeng mawala yung... Hindi na pinatapos ni Lance ang kanyang sekretary sa pagsasalita at agad na siyang sumabad. Ipunin mo ang lahat ng investors na nasa side natin. Utos niya rito. Gusto kong malaman kung nasa side pa ba natin sila o lumipat na kay Victor. Dagdag pa niya. Agad namang sumunod si Hans, pero hindi nila inaasahan na mas marami ang hindi sisipot sa meeting. Marami na ang lumipat sa side ng ahas na si Victor. Anong gagawin natin, Sir Lance? Nag-aalalang tanong ni Hans na makabalik na sila sa opisina. Kontakin mo ang lahat ng kakilala nating reporters at sabihin mo, magpapapress conference ako. Seryosong sagot niya. Pagbibigyan ko sila sa laban na gusto nila. Dagdag pa niya kasabay ng pagtayo niya. Pagkatapos ay nagsimula na siyang mag-ayos ng kanyang sarili. Samantala ay nagsisimula na mag-impake si Yoko. Matapos niya mapagdesisyonan, nalisanin muna ang bayan ng San Isidro at umuwi sa probinsya nila sa Negros para magbakasyon. Sigurado ka ba talaga riyan sa desisyon mo, Bes? Nalulungkot na tanong ni Aiza. Sobrang bigat ang nararamdaman ko, Bes. To the point na gusto ko makalimutan ang lahat ng bagay na may koneksyon kay Lance. Habang nagsasalita ay hindi niya namalayan na unti-unti nang tumutulo ang mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Sobrang nahihiya rin ako sa Quasi Parish. Ipinagkatiwala nila sa akin ang pag-aasikaso sa mga dokumento ng lupa, pero binigo ko sila. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanila ngayon. Pagpapatuloy niya. Sige, ihahatid na lang kita sa terminal. Sabi ni Aiza habang hinahaplos ng marahan ang likod niya. Huwag ka mag-alala, Bes. Babalik naman ako rito. Pagkasabi niyon ay binigyan niya ng pilit ng ngiti ang kaibigan. Hindi naman ako nag-resign sa opisina. Nag-leave lang ako. Mabuti nga at pinayagan ka ni Engineer Rayos na mag-leave muna sa firm niya. Minsan lang naman daw ako mag-request ng bakasyon, kaya pinayagan na niya ako agad. Aniya. Habang nasa loob ng taxi at binabaybay ang daan patungo sa bus terminal, kung saan sasakay siya patungong Negros, ay hindi niya matigil-tigil ang pagbuhos ng mga luha niya. Sobrang disappointed pa rin siya sa paniniwala na ang kabutihan at pagbabagong ipinakita sa kanya ni Lance ay isa lamang pagkukunwari para madistract siya at magawa nito ang plano na tuluyang makuha ang lupa. Goodbye, Lance Brian Castillo, and I wish to never see you again. Nawika niya sa kanyang sarili habang patuloy pa rin sa pagpatak ang mga luha. Hindi na niya makontrol ang pagluha at hindi na niya magawang mapigilan pa. Pagdating sa terminal, ay agad na bumili siya ng tiket at nagbayad sa counter. Pagkatapos ay hinanap na niya ang bus na sasakyan. At nang makita iyon ay agad siyang pumasok sa loob. Sumunod pa sa kanya si Aiza sa loob, pero iyon ay para lamang magpaalam sa kanya. Tumawag ka sa akin, Bes, ha? Naiiyak na rin na sabi nito. Ilang sandali pa'y, nag-announce na ang driver ng bus na aalis na sila sa loob ng 10 minuto, kaya bumaba na si Aiza. Matapos makababa ng kaibigan ay kinuha niya ang cellphone sa kanyang bag. Ipapaalam niya sa mga kamag-anak niya sa Negros, lalo na sa kanyang lola na uuwi siya. Subalit pagbukas niya ng isa sa mga social media app na ginagamit niya, ay balita tungkol kay Lance at sa kumpanya nito ang agad na bumungad sa kanya. Nalaman niya ang lahat, ang kasalukuyang pinagdadaanan ng lalaki at ang kinakaharap nitong problema. Nag-scroll pa siya hanggang sa mapanood niya ang kasalukuyang nagaganap na press conference ni Lance. What have I done? Imbis na alamin ang totoong sitwasyon, inuna ko pang husgahan siya. Sabi niya sa sarili habang pumapatak na naman ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa mga oras na iyon ay nagsimula ng umandar ang bus. Palabas na iyon ng terminal nang bigla siyang tumayo. Bitbit ang traveling bag niya. Sandali, manong driver! Bababa ako! Bababa ako! Pasigaw na sabi niya habang nagmamadaling tumungo sa unahan. Naguguluhan namang itinigil ng driver ang bus. Pagkatapos ay dali-dali na siyang bumaba. Natanaw niya ang kaibigang si Aiza na pasakay na sana sa taxi. Agad siyang tumakbo palapit dito habang sumisigaw at tinatawag ang pangalan nito. Anong nangyari, Bes? Bakit ka bumaba? Puno ng pagtatakang tanong ni Aiza. Kailangan kong bumalik at tulungan si Lance. Hindi ko siya dapat iwanan. Lalo na sa sitwasyon na kinakaharap niya ngayon.
Agad na sagot niya habang pumapasok sa loob ng taxi. Habang umaandar ang taxi ay ipinaliwanag niya ang lahat sa kaibigan at agad naman siyang naintindihan ito. Anong gagawin mo para makatulong sa kanya, Bes? Seryosong tanong nito. May naisip na ako, pero kailangan ko na tulong mo, Bes. Agad na sagot niya habang hawak ang mga kamay ng kaibigan. Agad namang tumango si Aiza kahit hindi pa nito alam kung ano ang gagawin. Naisip ni Yoko na gumawa ng video kung saan ipapakita niya ang kabutihan at pagkakawang gawa ni Lance. Ipapaliwanag niya sa buong mundo kung gaano kabuting tao ang lalaki. Mabuti na lang at marami siyang nasave na mga videos and photos nung magkasama sila ng lalaki na gumagawa ng mga voluntary and charity works. Lalo na ang pagtulong at pagpapakain sa mga bata at matatanda. Sa tulungan ng kaibigan ay madali nilang nagawa ang video at agad niya iyong pinost sa lahat ng social media platforms. Nang sumunod na araw ay nasa loob siya ng chapel at katatapos niya lang magdasal nang may narinig siyang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Napanood ko yung video na ginawa mo. Maraming salamat. Si Lance iyon, na ngayon ay nasa tabi na niya. Pasensya na kung iyon lang ang magagawa ko para makatulong sa problemang pinagdadaanan mo. Nakayukong sabi niya rito. Nahihiya siya sa lalaki at nagigilty pa rin dahil sa naging desisyon niya na umalis at umuwi sa kanilang probinsya kahit pa hindi iyon natuloy. No, hindi ka dapat humingi ng pasensya. Agad na sagot ni Lance kasabay ng paghawak nito sa baba niya at iniangat ang mukha niya. Sa katunayan nga, malaki ang naitulong na video mo. Unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng mga tao sa akin at sa kumpanya. Bumalik din sa side ko ang ibang mga shareholders na lumipat kay Victor. Dagdag pa nito. Ano na nga palang mangyayari kay Victor? Pag-uusisa ni Yoko. Hindi na ako nagdalawang isip pa na i-expose sa mga kasamaang ginawa niya. Especially ang ginawa niya sa itinatayong simbahan at ang pagnanakaw niya sa kumpanya ko. Gumagawa na ng hakbang ang sekretary ko para pagbayarin siya. Paglalahad ni Lance. Kung ganon, magiging maayos na rin ang lahat. Thank God. Masaya ako para sa'yo. Nakangiting sabi niya, bagamat nahihiya pa rin siya sa lalaki. Para bang bigla siyang nakaramdam ng awkwardness, lalo na't parang napako na ang tingin nito sa kanya. Ilang sandali pa'y merong kinuha silan sa bulsa ng pantalon nito. Isang maliit na box, at nang buksan iyon ng lalaki, ay tumambad sa kanya ang isang kumikinang na kwintas na halatang mamahalin. Ito ang regalo ko para sa'yo, na hindi ko na ibigay ng birthday mo. Sabi ng lalaki habang tinatanggal ang kwintas sa box. Pagkatapos ay isinuot nito iyon sa leeg niya. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Yoko, kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi niya. Are you proposing to me? Nahihiyaman, pero nagawa pa rin niya na mabigkas ang tanong na iyon. Ngumiti si Lance, at nang maisuot na nito ang kwintas sa kanya, ay saka ito nagsalita. Hindi ba mas maganda kung maliligaw muna ako bago mag-propose? May panunuksong sabi ni Lance. Hinampas niya ng mahina ang lalaki sa braso nito, gamit ang isa niyang kamay. Pagkatapos ay padabog siyang nagsalita. Gusto ko kasalagad. Wala nang ligaw-ligaw. Pareho naman nating gusto ang isa't isa. Sayang kaya ang oras. Inirapan pa niya ang lalaki pagkatapos magsalita. Napapakamot na lang si Lance dahil sa inasal niyang iyon. Joke lang yung sinabi ko, Lance, ha? Siyempre, gusto ko pa rin dumaan sa tamang proseso. Agad namang bawi ni Yoko. Muli siyang sumeryoso habang nagsasalita at nakatitig sa lalaki. Pero itigil mo na ang pagtawag sa akin ng Miss Yukuan. Hindi naman kasi yun ang pangalan ko. It's Yukuan. Malambing na dagdag pa niya. Napangiti ang lalaki. Walang problema. Basta ba ititigil mo na rin ang pagbanggit ng mayabang at mapagmataas na bilyonaryo bago ang pangalan ko? Ganti nito. Grabe siya oh. Isang beses ko lang naman binanggit yun eh. Agad na angal niya. Pero sige. Pwede na bang mayaman at mapagkawang gawang bilyonaryo na si Lance? Patuloy niya na may lambing pa rin sa boses. Okay naman. Mahal kong Yokoan. Although pwede namang gawing Lance na lang. Mas simple, mas okay. Sagot ng lalaki sa seryosong boses. Ang seryoso naman ito. Pabulong na sabi niya matapos niyang mapanguso. Kagaya ng magiging relasyon natin. Gusto ko simple lang, pero punong-puno ng pagmamahalan. Pagpapatuloy ni Lance, kasabay ng paghawak nito sa baba niya at marahang inangat ang mukha niya.
Napatingin naman siya sa lalaki at nagsalubong ang mga tingin nila. Pagkuway dahan-dahan itong inilapit ang mukha nito sa kanya. Dahilan para lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Napatulala siya at halos hindi niya alam kung anong gagawin. Hanggang sa maramdaman niya na lang ang paglapat ng mga labi nito sa labi niya. Wala na siyang ibang nagawa pa kundi ipikit ang kanyang mga mata at damhin ang pinakaunang halik na iyon sa buong buhay niya. Hindi nagtagal ang ligawan. Agad na nag-iyasilan sa magpakasal. 6 na buwan makalipas ang kasal ay nabiyayaan sila ng isang malusog na babaeng anak. Tulad ng nais ng kanyang asawa, ay nagkaroon sila ng simpleng relasyon at simpleng pamumuhay sa kabila ng kayamanan nito. Mas nagtuon sila ng atensyon sa pagkakawang gawa at muling pagpapatayo ng simbahan sa San Isidro. Naniniwala si Yoko na walang makakatibag sa kanilang pagsasama, kahit pa parang aso't pusa sila dati, dahil sa Diyos nakasentro ang kanilang buhay. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!